Nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo, ito, 11 days lang. Nakita naman natin ngayon yung pag-iwas ng opisina ng Office of the Vice President, ni Vice President Sara, sa accountability and transparency kung paano nila ginagamit yung pondo. So, paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Si Presidente po ang tatakbo ulit? Ex-President Duterte? Yes. Good luck po. God bless. Sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview na hindi siya dadalo rito kahit na nag-serve din personally nung Quadcom, nag-serve din ng committee secretary sa kanya ng invitation sana. Ano pong masasabi niyo? As the Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nakakalungkot nga na hindi pupunta ang ating Vice President dahil marami siyang dapat na ipaliwanag tungkol dun sa mga nangyayari. At syempre, kailangan ding umattend yung mga pinatawag ng House. Sa totoo lang, gusto na rin naming matapos yung investigasyon ng Blue Ribbon sa committee na ito para makapag-file na rin kami ng committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating matapos na yung hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at saka sa Quadcom, aming binibigyan na importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin. Lalong-lalo na pati yung mga pumirma ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. So, kami sa committee ng Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Sundan ko lang naman, napakadami na pong imbitasyon lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough na bigay na pong imbitasyon. Meron na pong mga orders for the resource person. So, nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job with lahat na po ng klaseng diligence binibigay naman po namin sa karespeto. So, it's about time na they attend and they explain ito pong mga anomalya na nangyayari. Itong sabi nga ni Congressman Jay, isama mo na rin si si Chippy McDonald. Saka sino pa ba yung mga fictitious na tao na mention niya. Siyempre, yung pinakasikat si Mary Grace Piatos na patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts na andyan na po na, kumbaga nag-trending na yun. So, but again, the committee is doing its work. Tuloy lang po kami kasi gusto na rin po namin na matapos na rin yung investigasyon at patapos na rin po ang session namin. May mga ilang araw na lang po. In addition, napaka-importante kasi na maipakita natin kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng pondo o pera galing sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit, At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So, paano mo sasabihin na ito ay mga peke? Ang pondo ay nagastos ng
11 days, mas ano pa yan, mas mabilis pa. Sabi nga natin, kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo, ito, 11 days lang, no? So, kinakailangan talaga natin, yan yung kahalagahan na malaman natin kung ano yung katotohanan at napaka-importante na yung mga tao mismo na tumanggap ng pondo, pumirma sa acknowledgement receipt, makausap din at umattend ng hearing. No? At isa na nga dito, si Mary Grace Piatos. Kaya nga nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up ng 1 million para ibigay kung sino man ang may alam ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Opo. Kung quick follow-up lang po about dun sa good government hearing, may balita rin po ba kay OVP Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez? Kasi sa letter niya ang kanyang balik November 14. Are we hoping na sa next hearing natin ay makakadalo na siya? Do we have a new invitation na sent to Yusek Lopez office? Yung reply letter naman niya nandun na she indicated na she will be back sa yung oras na na-mention mo, sa 14. Pero kailangan niya pong i-honor yon kasi napakahalaga niya po sa mga hearings na to, no? Kasi siya po ang nagre-release mas marami po siyang masasagot na importanteng mga katanungan and hopefully she would shed light dito sa mga anomalya na nahanap po ng Good Government Committee. Salamat. Ang balita ng committee is dumating na siya. Actually, November 14, ang balita ng ating committee, dumating na siya. So, ini-expect natin sa Wednesday, attend siya. Dahil nga nakatanggap na siya ng subpoena, no? So, ini-expect natin na susunod siya sa invitation ng komite at magpapakita na at least para magbigay linaw patungkol dun sa paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential fund. Thank you. Next question from Kat Porbes from Radyo Pilipinas. Sirs, good morning po. Meron pong recent na statement si Senator Win Gatchalian regarding po doon sa panukalang po doon ng Office of the Vice President. Although inapprove sa plenary yung budget na, inadopt ng plenary yung budget na binigay po ng House of Representatives na yung version. Plano daw po nila na dagdagan daw po yun dahil marami daw pong humihingi ng tulong sa Vice President and yung dagdag na pondo na yun is gagamitin po, pantulong naman daw. So ano po yung reaction ninyo doon? Hindi ko alam, parang paiba-iba yung statement kasi before they told the House na bahala na po ang House of Representatives saka Senate dun sa kumbaga dun sa hatol dun sa budget nila. Pero ngayon parang nag-iiba yung statement. And yung sa tulong naman po, nakaset up naman po yung regional agencies natin . So may iwasan pa nga na may duplication. Pero paiba-iba nga ng statement parang siguro sinusubukan nilang ibudol-budol yung mga iba dyan para ma-confuse, para, ewan ko kung gusto nila na maawa sa kanila o genuine na humihingi ba sila ng tulong. Ang hirap na rin kasing paniwalaan dahil, yun nga, parang budol-budol statements na naman . So, ayoko naman pong pangunahan ang ating mga kasama sa Senado, pero alam naman po nila maghimay ng budget, parang dito po sa Congress. Nakita po natin na hindi maipaliwanag po itong mga programa na nilatag nila dito sa House of Representatives. Ano nakita namin na hindi maipaliwanag? Wala naman pong gusto magpaliwanag. Wala naman pong kaukulan na sabi nga nila, ika nga, resibo. Wala pong resibo na makita. Ano naman ang gagamitin mong rason para ituloy yung budget na yun kung underutilized siya o hindi man lang nagamit ng maayos. In addition dun sa sinabi ni DML Ortega,
syempre kailangan ng transparency and accountability sa lahat ng budget at pondo na ibinibigay ng ating pamahalaan. Nakita naman natin ngayon yung pag-iwas ng opisina ng Office of the Vice President, ni Vice President Sara, sa accountability and transparency kung paano nila ginagamit yung pondo. So, paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Yung 700 plus million na ibinigay ng Kongreso at saka ng Senado sa kanya, tingin namin is tama na yon. Kumbaga, enough na yon para makapagpatakbo ng kanyang opisina. Kasi nga, paano mo pagkakatiwalaan kung hindi niya mai-account yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng ating mamamayan. Sa bawat pera na ibinibigay, pinagkakatiwala natin, kailangan talaga ng transparency. Ayaw na natin na magkaroon, sabi nga ni DML Paulo, ayaw na natin magkaroon ng iba pang Mary Grace Piatos at Chippy McDonald's sa mga liquidation report at saka sa acknowledgement receipt. So, I think binibigyan na natin, kumbaga tinutulungan na rin natin si Vice President Sara para makaiwas din sa katiwalian at anomalya na kinaharap niya ngayon. So, sir, would you agree po na parang merong disconnect doon sa side ng Senate na gusto nilang ibalik yung pondo ni VP Sara para makatulong siya, pero meron ding papanukala na bawasan yung AKAP na nakita naman natin na marami po yung natulungan? Ang problema kasi meron duplication ng responsibility. Naandyan naman na yung ating mga Department of Social Welfare, ang ating DSWD, naandyan na yung ating DOLE, na talaga namang may mandato na tumulong sa ating mamamayan. Ang nakita naman natin sa konstitusyon, ang opisina ng Vice President is may mga may mga responsibilidad na nakalagay diyan, At wala naman diyan, hindi naman responsibilidad ng opisina ng Vice President na magkaroon ng pondo, lalong-lalo na pagdating sa mga AICS, tupad at kung ano-ano pa, ito ay responsibilidad ng DSWD at DOLE. So, yung AKAP naman, nakita naman natin na maraming natutulungan, maraming nabibigyan na ayuda sa ating mga kababayan. Sana wag itong bawasan, bagkus ay dapat idagdagan pa para at least mas marami tayong matulungan sa ating mamamayan. Thank you po. Thank you. Dagdagan ko na lang ng konti. Go ahead, sir. Kami kasi lalo kami nila Kong J. Siyempre nasa district kami as compared sa national scale. We are national officials o personalities, but we are on the ground. Nasa distrito po kami. At matagal na po to, konsyel pa ako. Siyempre, bakit po yung mga ating naibibigay na sa beneficiaries, puro yung mga poorest of the poor, hindi naman po sa pagsasantabi sa kanila. Pero marami po tayong trabahador sa ka-workers na talagang sakto lang yung kinikita nila. And the lower middle class, talagang na-address po ng AKAP yung concern nila. Sabi ko nga po pag nasa ground ako, di ba pag binibigyan ka ng AKAP, parang comforting, parang nabibigyan ka ng temporary na relief. Hence, yung acronym na yun po talaga ang nagagawa para sa ating mga low-income earners. Iba po yung nandun ka lang po kasi sa taas, iba yung nandun ka nasa ground na nakikita mo yung actual, lalo po sa mga select na sektor na yan, mga grab drivers, mga dicer, yung mga delivery boys, delivery men and women, nararamdaman po nila yan kasi minsan po yung AKAP na yun, bayad na po yung bayad nila sa renta, bayad na po yung bills nila, may pang-grocery na sila. So, malaking tulong po yung AKAP na yan. At actually, para sa akin, isa yan sa pinakamagandang programa na nagawa ng administrasyon na to. At disservice po yan kung tingin nila, dapat nilang i-cut yung programa na yan o bawasan o alisin man lang. It's a disservice to the
working class. It's a disservice to the low-income earners. Thank you. Let's call on Vivian Gulia from ABS-CBN2. Good morning po, Kongs. May I get your comment on the statement ni Representative Pantaleon Alvarez dito sa Quadcom hearing na inattenda ni dating Pangulong Duterte? Sabi po niya, walang mahalagang bagong impormasyon, big political dud. Dapat daw po i-file na lang ang kaso kung may kaso, pero walang basis na lumabas for a case doon daw po sa nakaraang hearing. Wala din po siya doon sa mga nakaraang hearings. So, wala na rin po akong i-comment kasi lagi naman po siyang wala doon. Well, opinion ni Congressman Alvarez yun, and kailangan nating irespeto din yung kanyang opinion. Pero nakita naman natin, no, yung mga lumabas sa hearing, mga sinabi ni former President Duterte, at least nabigyan ng pagkakataon yung mga nagrereklamo, yung may mga issue sa kanya, na harapin ang dating Pangulo ng diretso, no? Napaka-importante nito para at least mabuksan yung mga issue na kinaharap ng ating former president. Lalong-lalo na yung issue sa extrajudicial killing, doon sa issue sa korupsyon at sa kung ano-ano pa, no? So napaka-importante na nabuksan ulit yung mga issue, lalong-lalo na patungkol doon sa kung ano yung mga kinaharap na issue ng dating Pangulo. So you think po, base sa hearing, may solid evidence po against the former president to file a case against him? And ano pong mga kaso ito? Hindi pa naman po tapos yung mga hearing. So, talagang kailangan po nating puliduhin, no? Alam naman po natin hindi naman we're taking steps, pero we have to understand that all of this is in aid of legislation. So kung mayroon mang kasong mahanap or kung may kaso man na dapat ipataw, as of now the committee is taking it lightly, in the terms of yung kasi binabato nila yung word na impeachable, binabato nila yung mga kaso, pero we're taking it lightly right now sa committee kasi nga po, hindi pa naman po tapos yung aming kinokondak na hearing. So, mas maganda po, mabuo po namin. Kaya nga po, inaantay namin yung mga importanteng resource person na will shed light to these hearings. Pero, yun nga, patuloy po na umiiwas, patuloy din po. Baka maubusan na po sila ng ipapalusot. So, kailangan siguro mas creative na yung mga susunod nila na palusot siguro. Well, meron po tayong meron po tayong tamang departamento na nakakaalam at haharap, no, patungkol sa responsibilidad ng dating Pangulo. Naandyan po ang ating Department of Justice at sinabi na nga po, no, ng nila Secretary Rimulya, no, na tinitignan nila kung ano yung mga kaso na pwedeng kaharapin ng ating dating Pangulo, kung ano yung kanyang responsibilidad, lalong-lalo na sa kanyang mga sinabi at saka sa kanyang mga revelasyon patungkol sa nangyari dun sa kanyang administrasyon. So, sa mga kaso naman, hayaan natin na ang Department of Justice na gawin yung kanilang trabaho patungkol dito. Huli na lang po, your thoughts on the view po din ni Representative Alvarez. Ang sabi niya, Duterte should return to Malacanang in 2028. Ang sabi lang daw kasi sa 1987 Constitution, yung incumbent president lang yung hindi pwedeng ma-re-elect. Pero hindi yan dapat mag-apply sa dating Pangulo na hindi incumbent. Pwede na siyang tumakbo ulit. Si Presidente po ang tatakbo ulit? Ex-President Duterte? Yes. Good luck po. Kong Jay. God bless. Thank you, Kos. Thank you, Vivian. Next to ask question, is Marian Enriquez from Channel 5. Ay, hindi po. Sir, your comments lang po doon sa sinabi daw po ni
former President Rodrigo Duterte na ito nga po si Trillanes o basing po doon sa sa previous Quadcom hearing na ito si Trillanes talagang Malacanang sponsored yan, hindi gagalaw yan ng ganun, walang pera yan. So, basically sinasabi po ni Duterte na bagong attack dog daw ng Malacanang. Ito si Trillanes, your comments po. Actually, hindi ko naman, first time ko ma-meet si former Senator Trillanes nung hearing po sa Quadcom. And consistent naman po yata yung reputation niya na he has been a fiscalizer ever since. So, I really don't know him that well. Pero syempre, alam naman natin na ika nga may rivalry sila nung dating Pangulo. So, wala. Siguro ito, anong part na ba to? Part 3 na siguro nung rivalry nila. Kasi nga, he's been deep with his own investigation since the Senate pa. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Nakita ko nga rin po yung interview with our executive secretary, parang hindi na lang po niya pinatulan. But ganyan, that's the way he works. So I think he's doing it on his own. Nagbigay na po ng statement, no, ang ating executive secretary, at sinabi nga po niya na ito ay isang kahibangan, ano, yung kanyang statement na yon, no. Dahil sinabi nga ng ating executive secretary na hallucination yon, no. At alam naman natin yung issue ni former Senator Trillanes is 2016 pa. Bago pa naging presidente si former President Duterte, sinasabi na ni Senator Trillanes, no. So itinutuloy lang niya yung kanyang mga issue, no, sa dating pangulo, dahil hindi naman ito nasagot din ng dating pangulo ng mga nakaraang taon, lalong-lalo na naging presidente siya. So I think valid lang na kailangan din niyang sagutin, no, yung mga issue sa kanya. Lalong-lalo na yung mga ipinaparatang sinasabi ni Senator Trillanes sa kanya. Sir, last na lang po. Kasi I think also dun sa ambush interview after po no Quadcom hearing with former President Rodrigo Duterte, sinabi nga niya na yun, parang he is urging VP Sara to take an oath na rin, no? Dumalo po doon sa good government. Well, apparently, nung Friday na press con with VP Sara, she already dismissed the idea na magbabalik or attend pa sa hearing. Your thoughts on that? Actually, hindi ko napanood yung interview na yun. Pero, hindi naman na ako pwedeng mag-rely sa statements ng Pangulo pagdating dun sa hearing sa good government. Kasi, ang accountable naman dun is yung Office of the Vice President and yung si VP. So, aantayin natin kung ano sagot niya kasi I'm sure she will answer on her own time sa pinaka-komportableng time na meron siya, pero I think the president cannot answer for her. The former president will not answer and cannot answer for her. Well, kung pinayuhan ni former president yung kanyang anak na si Vice President Sara na umattend sa hearing ng Blue Ribbon, I think magandang idea yon. Dahil gusto lang naman natin is yung malaman kung ano yung katotohanan para meron tayong accountability and transparency sa mga issues, no? At katulad nga na sinasabi nga ni Vice President na nung umattend daw siya ng Blue Ribbon, hindi naman daw siya tinanong, wala naman daw siyang ginawa kundi umupo. Paano namin siya tatanungin kung hindi naman siya mag-take ng oath, no? Napaka-importante na mag-take oath ang isang tao para meron siyang legal responsibility sa kanyang mga sinasabi. So, we invite again the Vice President to attend, no? And sana mag-take na siya ng oath para at least lahat ng sasabihin niya doon sa ating committee, sinumpaan niya at higit sa lahat, doon natin makikita kung ano ba talaga yung katotohanan, no? Laban sa mga issue na kanyang kinaharap. Are you done with your questions, Marian? Thank you. Lenes Capanti from GMA Online. Please proceed with your questions.
Sir, good morning po. Yung question ko po, Vice President Sara Duterte said with the budget cut for the OVP, 200 OVP contract of service employees will lose jobs. I understand sa House version, there's a provision for these employees who will potentially lose their jobs. How do you appeal to the Senate also do you appeal to the Senate to adopt that? Kasi meron, given the Vice President's statement, sir. Yun muna. I guess we will not appeal to the Senate kasi we've sent them our version po nung budget na inaprubahan natin dito sa Kongreso, no. Siyempre, discretion po nila 'yon. Meron din po silang karapatan na busisiin saka tignan po yung budget ng ating Office of the Vice President. And hindi naman po enough na reason yung employment for me. And I'm sure kaya nga po nagka-problema sa employment eh. Kaya po nagkaroon ng ganyan na problema dahil po yung fulfillment nga po ng trabaho, unang-una yung utilization rate, yung burn rate, hindi na gamit maigi yung mga programa na yan. Kaya nga po nagkaroon po ng issues sa slashes sa budget dahil paano mo lalagyan ng pondo, paano mo dadagdagan yung pondo, noong nakaraang taon, hindi naman nagamit. Sobrang underutilized. So, di ba, parang common sense would dictate na ibig sabihin, kung hindi ginamit yung pondo na yun, pati yung mga empleyado na yun, underutilized sila, hindi nila nagawa maigi yung trabaho nila dahil hindi nga po maganda yung pagpapatakbo ng mga programa na yun. So, again, but with the provision of the House, yung sinabit din po namin sa Senate, meron naman pong kaakibat saka magiging role yung mga empleyado na yan at hindi naman po direktang mawawalan po ng trabaho. Ano ulit yung question? Paano yung 200 na mawawalan ng trabaho? The Vice President pointed that out, yung 200 daw ang mawawalan. But I understand sa House version kasi Congressman Stella said something na hindi naman ito, parang there will be a provision for employees who will potentially lose their jobs as a result of the cut. So I'm just asking kung may update ba doon or Yes. Where do you stand right now there? Yung 200 plus na sinasabi ni Vice President Sara na mawawalan ng trabaho, para ipaglaban, i-justify yung kanyang budget. The problem is, hindi niya ginustify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta para i-justify yung kanyang budget. And yet, pagkatapos, ibabalik niya sa Kongreso yung mawawalan ng trabaho. In the first place, kung ginustify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawalan ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. At baka nadagdagan pa. Cover any information. The reward is for any individual who can provide information about those signatories na may suspicious names. No, on top of the Mary Grace, Mary Grace Piatos lang. Sino yung makakapagturo, no? At para malaman natin kung sino yung makakatukoy, no, nung pagkatao ni Mary Grace Piatos at matutulungan tayo na maiharap siya, no, sa hearing, no? Kasi gusto naming malaman kung may katotohanan ba yung katauhan ni Mary Grace Piatos, no? Kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo si Mary Grace Piatos. So right now, nagbibigay ng nagtulong-tulong yung mga miyembro ng Quadcom, ng Blue Ribbon, voluntarily nagbigay, no, para malaman, para at least we can put to rest, no? Na kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So sinasabi nila totoo. So kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya, no? Yung mga congressman para at least patapos na rin yung trabaho namin sa Blue Ribbon. Sa kadagdagan ko na rin, ma'am, no, pag nakikita mo kasi yung mga acknowledgement receipts, parang pare-pareha yung sulat,
parang iniiba lang. Talagang fictitious po yung mga AR. Sabi ko nga parang parang listahan lang sa sari-sari store yung mga acknowledgement receipts nila na palayaw lang yun nandun. Parang si boy ganito, parang gano'n lang eh. So, talagang minsan nakakatawa na lang actually. Yun nga, sir, that's why I ask kung, kasi I understand may ibang names din na sounds, at least, it sounds suspicious. So, will that cover the reward or yung kay Mary Grace Piatos lang muna? Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking nakuha dun eh. So, we want to set an example, no? We want to know the truth. Kasi it follows eh. Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado, halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na, no? We want to set an example kung ano, sino at saan ba talaga itong si Mary Grace Piatos at least para makilala natin kasi ang ganda ng pangalan niya, ang sarap ng pangalan, eh, di ba? Kagutom. Thank you, sir. That's all from my end. Thank you. Thank you. Are there any further questions from our media friends? If there are none, we will accommodate the phone-in question from a former colleague from GMA Des, Jana Balauro. Nag-submit po ba ng bank waiver si Digong? Next hearing, sino invited? Ano update ng Quadcom kay former Colonel Garma? Thank you. Yung sa waiver, nakita nyo naman po, paiba-iba po yung sagot tungkol sa waiver. Nung una, mag-execute po ng waiver. Nung meron na po tayong ginawang waiver sa Quad, magpapaalam daw po sa asawa. Pero, klaro naman po na yung na-mention po dun sa waiver is yung joint accounts, not with the wife, but with the VP, no? So, iba-iba po yung sagot eh. Iba sagot dun sa second floor, iba sagot sa hagdanan. Pagdating po dun sa ground floor, iba na naman po yung sagot. So parang ang hirap po na basahin. Pero wala pa pong ine-execute na waiver. Nagbitaw po siya under oath eh. So inaabangan po ng lahat 'yon. And sa Quad po, inaayos pa para sa next hearing. Mag-uusap-usap muna po siguro yung mga members ng Quad para po ilatag ng maayos yung next na hearing. Hindi ko na sabihin, episode. Sorry, clarification. Sorry, na-mention po kasi before ni Kong Ace last week, after po ng Quadcom with former President Digong na Thursday daw po yung hearing, that's 21. Pero wala pa po sa calendar. May update on that? Kinonsider po kasi namin na may mga nabagyo na districts. So, lalo dyan po sa South Luzon. So, pagbigyan din po natin ng konti yung mga kasama natin na congressman. Lalo yung mga hard-hit na areas. Baka may changes lang. Pero if wala pa pong changes, then we will stick with the calendar. Rosalicas from UNTV. Clarify ko lang po yung sa reward kasi nabanggit niyo po na nag-ambag-ambag Quadcom tsaka Blue Ribbon. Ba't kasama po yung Quadcom? Members. Kasi halos lahat naman ng members din ng Quadcom, member din naman ng Blue Ribbon yan eh. Nakikita nyo naman na almost same, no? So, yun nga, dahil kami rin din yung magkakasama doon, so mas maganda kami na rin yung nag-usap-usap para at least malaman na natin yung katotohanan. Kasi napaka-importante na ma-resolve natin at makita natin kung ano yung totoo regarding sa kung ano nangyari sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education para at least hindi na ito maulit at makapagpasa tayo ng batas para ma-safeguard natin yung pang-aabuso nangyari sa confidential fund.